Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang buong detalye sa pagsuko ng It's Showtime at pagtigil ng noontime show sa loob ng 12 days mula October 14, 2023. Mayroon na nga lamang isang linggo ang mayroon ang mga madlang people na papanood ang noontime show ng kapamilya channel na It's Showtime bago ito tuluyang magpahinga sa ere. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tinanggap na kasi ng pamunuan ng It's Showtime at ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB sa 12-day suspension ng kanilang programa na magsisimula sa October 14, 2023. Patapos na maibasura ang kanilang apela sa paunang hatol ng mga kinauukulan. Anila sa statement na kanilang inilabas noong October 6, 2023, hindi na sila magsusumite ng panibagong apela sa Office of the President at malugod na susundin ang desisyon ng MTRCB. Ayon sa naging pahayag ng ABS-CBN, nang inanunsyo ng MTRCB ang kanilang suspension decision sa noontime show, sinabi ng ABS-CBN na magsusumite sila ng promotion for reconsideration dahil naniniwala silang walang naging paglabag sa kanilang programa noong July 25, 2023. Nagsumite ang network ng kanilang play noong September 18, 2023, ngunit dumating ang isang resolusyon na may petsang September 28, 2023 na nagsasaad na tinanggihan ng MTRCB ang mga MRs na inihain ng GMA Network Incorporated at ABS-CBN Corporation. Noong araw ding iyon, sinabi ng ABS-CBN na natanggap na nito ang desisyon ang pagtanggi ng MTRCB sa kanilang ipinasang MR. We have received the decision of the Movie and Television Review and Classification Board denying our motion for reconsideration regarding its showtime and are currently exploring all our remedies and options. Ang susunod na hakbang na magagamit ng It's Showtime na kinumpirma naman ng MTRCB ay ang umapela sa Office of the President sa loob ng susunod na mga araw. At isa pang MR ang ididirekta sa Malacanang kung ang palabas ay hindi makatanggap ng paborableng tugon. Kung tatanggihan ng Malacanang ang kanilang MR, maaaring dalhin ang kaso sa Court of Appeals at pagkatapos ay sa Korte Suprema na siyang may huling desisyon sa usapin. Ang 12-day suspension ng It's Showtime ay magsisimula kapag nagamit na nila lahat ng paraan para matigil ang suspension o kung pipiliin ang programa at management na sumunod na lamang sa kautusan. Matatanda ang kamakailan lamang na noong September 4, 2023 ay inihayag ng MTRCB ang kanilang desisyon na suspendihin ang noontime show sa loob ng 12 days dahil sa isang insidente na naganap sa kanilang live airing. Ang suspension ay ibinigay ng ahensya sa It's Showtime matapos maghain ng reklamo ang mga manonood kaugnay sa pangyayari noong July 25, 2023 kung saan kumilos umano ang mga host na walang iba kundi sina Vice Ganda at Ayon Perez sa isang hindi naaangkop na paraan para sa mata ng mga batang kasama sa segment nito na Isip Bata. Ang pagdila ng icing mula sa kanilang mga deliri ay lumikha ng samot-saring reaksyon sa mga netizens. Ang iba ay nagsabing hindi magandang ehemplo ang makita silang dalawa sa pagdila nila ng daliring with feelings sa harap mismo sa mga batang kasama nito sa programa. Habang ang iba naman ay nagsabing walang masama sa kanilang ginawa at talagyan lamang ng mali siya ang kanilang aksyon. Maging ang mga magulang ng mga bata sa Isip Bata segment ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa noontime show at sinabing hindi nila nakita ang insidente bilang indecent or malicious.
Nanindigan ng ABS-CBN na hindi nilabag ng It's Showtime ang mga patakaran ng MTRCB sa kanilang play noong July 25, 2023 episode. Kasabay nito, tiniyak ng broadcast network sa board na hindi kailanman nilayo ng programa na saktan ang mga manonood. Sinabi ng network na ang layunin nito ay magbigay aliw at pag-asa at pasayahin ang kanilang mga manonood. Nakuhaan din ng pahayag ang resident clinical psychologist ng programa para sa segment na Isip Bata at maging siya ay nagsabing wala itong nakikitang masama sa mga pangyayari noong July 25, 2023. Ayon kay Dr. Camille C. Garcia, CEO at Administrator ng Clinic of the Holy Spirit Incorporated, sinabi niya na ang kanyang 3 clinical psychology interns ay regular na nagsasagawa ng rebreathing sa mga bata bago sila lumahok sa programa. Sinusubaybayan din nila ang mga bata sa panahon ng programa o segment at nagsasagawa ng regular na deep breathing. Pagkatapos ng segment, ang mga interns ay nagpahayag na walang significant observations o concerns habang nasa segment ang mga bata. Ani Dr. Camille, a person's individual experience or circumstance shapes his or her perception, including that of sexual activity or malice. In this case, a person, especially a child, who does not yet have sexual awareness will not proceed the act of licking of food or icing from one's finger as malicious or sexual. Therefore, the children present during the subject show who were 7 years old and below, and even children watching will not ordinarily proceed the subject conduct as sexual or malicious. Hiniling naman ni Senator Bong Revilla noong September 29, 2023 sa Office of the President na isaalang-alang mga epekto ng suspension sa mga manggagawa na mawawala ng trabaho sa loob ng 12 araw. Ngunit idiniin ng MTRCB na ito ay responsibilidad ng pamunuan ng show na gawaing regular ang mga empleyado. The practice by the producer or management to not regularize their and please highlights as much bigger problem than the show's 12 airing day suspension. Dagdag pa nila ang kawalan ng kakayahan ng management na magbigay ng regular na trabaho ay hindi dapat makagambala sa tungkulin ng MTRCB na itaguyod ang mandato nito. Samantala, nilinaw ng MTRCB na ang kanilang chairperson na si Lala Soto Antonio, anak ng main host na kalaban nilang noontime show na EAT sa TV5, ay nag-inhibit sa proseso ng pagboto upang matiyak na ang ahensya na nagsagawa ng independent judgment sa desisyon at gawain nito para sa anumang mga issue na may kinalaman sa noontime shows. Sa kabila ng hindi nito pagsali sa botohan, hindi pa rin siya tinatantanan ng mga tao dahil sa umanot conflicts of interest, aniya sa isang interview. Binigyan nila ng pagkakataon ng It's Showtime na maghain ng motion for reconsideration in the spirit of fairness. With others, pwede naman na suspend na kanina pa lang, but no, again with the spirit of fairness, we are giving them the chance kaya hindi sila suspended today. Sinabi rin nito na hindi lang It's Showtime ang napupunan nilang programa at hindi kasalanan ng MTRCB ang mga violations na ginagawa ng nasabing show. Inamin din niya na komento mula sa mga tao. Marami rin ang mga nagsasabing dapat ay kanselahin nila ng tuluyan ang programa o di kaya ay habaan pa ang kanilang araw na pagkakasuspende, at dahil pinag-uusapan naman ngayon ang bagong programa na pansamantalang hahalili at makakasama ng mga manonood sa tanghalian. Matunog ang pagpasok ng bagong show ni Luis Manzano na It's Your Lucky Day kasama sina Robby Domingo at Mele Cantiveros. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And he posted, quoted, "That's fine. Those 12 days are great time to rest, be with their families, and think what better ways they can entertain their audiences, both young and adult viewers. God bless you, Showtime." Actually, it's their fault in the first place. They could have issued a public apology. They could have said they won't do it again. But what did they do? Vice ganda more specifically, they mocked the ruling on the national television. Now they are playing the victim. The actors and actresses are not the ones going to be affected. They have millions to spend. The real ones who will suffer are the staff themselves. They will have no job during the suspension. If only these actresses and actors just think before you speak and act, it could have been prevented.
or at the very least shows their deepest apologies, and quote. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon nyo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.